Ang radyong mas pinakikinggan, ang mas pinagkakatiwalaan. Ito ang DWPC. DWPC. New Gen FM 100.7 MHz. Sumasahimbabuwid mula sa Barangay Fabrica, Bulan, Sorsogon, ang makabagong tunog ng radyo. Sa musika, sa balita at impormasyon, ang all-in-one radio station. This is New Gen FM. Proud member of KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. The ultimate news and music radio. Sa ato, ini. Matik na! Inihahandog ng United Pentecostal Church Bulan ang programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Pakinggan at subaybayan ang mga aral ng Diyos na magdadala sa atin sa katotohanan, espiritual na kalayaan, pag-asa at buhay na walang hanggan. Mapapakinggan tuwing araw ng Lunes hanggang Linggo sa ganap na alas 5 ng umaga dito lamang sa New Gen FM, hosted by Pastor Randy Rosari. Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Times of refreshing, here in your presence, no greater blessing than being with you. Ang dating landas ko, di alam kung saan patungo. Puso at isip ko, litong-lito. Ngunit ikaw, Jesus, ang sa'kin nagbigay gabay. Inakay mo ako sa landas ng buhay. Ang puso ko'y gagalak na magpuri sa ngalan mo. Ang himig ko'y laging laan sa pagsamba lamang sa'yo. Tunay ang dakila ka, O Diyos, sa buhay kong ito. Kaya't walang hanggang papuri ang alay ko sa'yo. Ang buhay ko ngayon, payapa at mayroong kulay. Pinatawad at pinago mong tunay. Tanging ikaw, Jesus, ang aking pag-asang taglay. Sa pagsubok man, ikaw ang karamay. Ang puso ko'y gagalak na magpuri sa ngalan mo. Ang himig ko'y naglaan sa pagsamba lamang sa'yo. Tunay ang dakila ka, O Diyos, sa buhay kong ito. Kaya't walang hanggang papuri ang alay. Ang puso ko'y gagalak na magpuri sa ngalan mo. Ang himig ko'y naglaan sa pagsamba lamang sa'yo. Tunay ang dakila ka, O Diyos, sa buhay kong ito.
buhay ko ngayon payapa't mayroong kulay, pinatawad at binago mong tunay. Tanging ikaw, Jesus, ang aking pag-asang taglay. Sa pagsubok man, ikaw ang karamay. Purihin ang pangalan ng ating pong Panginoon. Sa himig po na inyong napapakinggan ay muli pong sumasa impapawid ang programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. At kayo po ay nakatune in sa 100.7 New Gen FM. At sa pangalan po ng aming pong pastor, Pastor Randy Rosare, kami po ang inyong pansamantalang makakasama upang mapag-aralan ang mga salita ng ating Panginoon. Ako po si Brother Aljun and kasama ko po sina Brother Rimar and Brother Angelo sa pagbabasa ng mga salita po ng ating pong Panginoon. At isang pang pagbati sa lahat po ng sumusubaybay sa kani-kanilang mga radio. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. At saan man po kayo naroon, ano man po ang inyong ginagawa sa umagang ito, nawa ang pagpapala ng Panginoon ay patuloy pong sumaatin mga kapatid. Amen. At sa lahat po ng ating mga kapatiran, patuloy nating binabati ng isang mapagpalang umaga sa bawat isa sa atin ang tatlong congregation na pinapangasiwaan po ng ating pong pastor sa congregation ng Magsaysay. Patuloy po kayo diyang pagpalain ng ating pong Panginoon. Maging sa congregation po natin dyan sa Barangay Iquerino, patuloy po kayo diyang pagpalain ng ating pong Panginoon. Maging dito sa sentro ng Bulan sa Santa Remedios Congregation, patuloy pong sumaatin mga kapatid ang mga pagpapala ng ating pong Panginoon. At pagbati rin po mga kapatid sa ating mga kapatiran dyan sa lugar ng Coastal mga kapatid, diyan sa Barangay Aguinaldo. May mayroong tayong mga kapatiran dyan mga kapatid. Patuloy nating binabati sa pangalan ng ating Panginoon na patuloy tayong suportahan natin mga kapatid yung programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Patuloy kayo diyang pagpalain ng Panginoon sa mga viewers natin dyan at sa mga listeners sa kanilang radio. Patuloy kayo diyang pagpalain ng ating pong Panginoon. At ngayon po ay araw ng linggo. Patuloy po naming pinaanyaya sa inyo sa lahat po ng mga sumusubaybay sa programang ito na meron po tayong gawain ngayon mga kapatid sa oras na 7:30 sa lugar mga kapatid ng Santa Remedios. At patuloy naming pinaanyaya ito mga kapatid na sa loob mga kapatid ng isang linggo ay meron tayong ginagawang mga pagsamba mga kapatid sa lugar ng Magsaysay. Kahapon mga kapatid sa oras na alas 7 mga kapatid, meron tayong gawain dyan every Saturday mga kapatid sa lugar ng Magsaysay. At kung kayo po ay malapit dyan, patuloy po tayo mga kapatid na nagpapaanyaya na tayo mga kapatid ay magsama-sama para purihin natin ang ating pong Panginoon. Ganon din mga kapatid dyan sa lugar ng Iquerino, Sabado din mga kapatid na nag-i-start ng alas 8 mga kapatid ng umaga. At kung kayo po ay malapit dyan, patuloy po natin na inaanyayahan kayo na dumalo tayo sa mga gawain ng ating pong Panginoon. At bigyan din natin mga kapatid ng pagkakataon upang magbati sa inyo si Brother Angelo. Brother Angelo, sa iyo po ang pagkakataon. Amen. Purihin ang Diyos, isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin sa pangalan ng ating Panginoon. At tayo po ay magsama-samang mag-aral at makinig ng salita po ng Diyos. At binabati natin ng isang mapagpalang umaga ang lahat ng sumusubaybay sa atin sa programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa mga kapatid. Ganon din sa mga kapatiran natin sa lugar ng A. Bonifacio, ang Morata family, sa Santa Remedios, ang Guneo, Isiha, maging ang Soledad family, kana Brother Jason Guneo, isang mapagpalang umaga sa bawat isa sa atin. At ganon din sa mga kapatiran natin sa Managanaga, ang Madrona family, at ganon din sa Barangay Aquino, ang Ioy family. Pagpalain po tayong lahat ng ating po Panginoon. Tayo po ay magsama-samang mag-aral ng mga salita ng Diyos, yamang nalalaman natin na ito po ay hindi nawawalan ng kabuluhan. Amen. Praise the Lord mga kapatid. Isang mapagpalang
umaga sa bawat isa sa atin, sa ating mga viewers sa FB Live mga kapatid. Patuloy kayong pagpalain ng Panginoon. Sina Sister Lita Sultan, good morning po mga kapatid. Sister Evelyn Rosario Bumbales, patuloy po kayo diyang pagpalain ng ating pong Panginoon. At sa lahat po ng nakikinig sa atin mga kapatid sa kanilang mga radio at nanonood sa kanilang FB Live mga kapatid, ay patuloy kayong pagpalain ng ating pong Panginoon mga kapatid. At sa pagkakataong ito mga kapatid, dadako na po tayo sa pag-aaral ng mga salita ng ating pong Panginoon. At bago po yan mga kapatid, inaanyayahan ko po na ang bawat isa sa atin mga kapatid ay pasimulan natin ang pag-aaral ng salita ng Panginoon mga kapatid, sa pamamagitan mga kapatid ng pag-aaral, pagpananalangin natin sa ating pong Panginoon. Praise the Lord. Tayo po ay manalangin sa ating pong Panginoon. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, pinupurit pinapasalamatan ka namin sa umagang ito. Salamat Panginoon sa napakagandang umaga na pinagkaloob mo muli sa bawat isa sa amin. Salamat Panginoon sa buhay na muli ay pinagkaloob mo sa buhay ng bawat isa sa amin. Dalangin po namin Panginoon na sa pagpapasimula ng aming pag-aaral, dalangin po namin Panginoon ang pagsama mo, na hipuin mo po o Diyos ang puso at isipan ng bawat nakikinig Panginoon ng iyong mga salita, at sa iyong abang lingkod Panginoon na gagamitin upang mangaral sa umagang ito Panginoon. Alam namin na sa ganang aming sarili wala po kaming magagawa Panginoon. Lord, tulungan mo ang bawat isa sa amin na ikaw lamang ang maluwalhati, ikaw lamang Panginoon ang parangalan sa aming pong mga buhay. Lord, ang buhay namin tinitiwala namin sa iyo. Kumilos ka Panginoon sa aming pong mga buhay, sa mga nakakaranas Panginoon ng mga kabiguan, kapighatian sa kanilang buhay. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Ikaw ang Diyos Panginoon na nagbibigay ng pag-asa sa aming pong mga buhay. Sa mga listeners namin Panginoon na mayroong karamdaman, ikaw ang Diyos Panginoon na magbigay ng kagalingan sa kanilang mga karamdaman. At sa lahat Panginoon ng aming pangangailangan, katagpuin mo o Diyos sa umagang ito sa pamamagitan Panginoon ng pag-aaral ng iyong mga salita. Ang buhay namin Panginoon patuloy naming tinitiwala sa iyo. Lord, sa iyo ang lahat ng papuri, pasasalamat at pagsamba, in Jesus' name, Amen. Praise the Lord mga kapatid. Ngayon, dadako na po tayo sa pag-aaral ng mga salita ng ating Panginoon. At samahan niyo po kami mga kapatid sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Kung kayo po ay merong mga Biblia, buksan niyo po mga kapatid sa aklat ng Jeremiah chapter 17 verse 7. Ganito po ang ating pong mababasa. Mapalad ang tao na tumitiwala sa Panginoon at ang pag-asa ay ang Panginoon. Praise the Lord. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang banal na salita mga kapatid. Amen. At ang ating pag-aaralan sa umagang ito ay may pamagat na The Importance of Trusting God. Amen. Yung kahalagahan ng pagtitiwala natin sa ating pong Panginoon. Tayo bilang mga tao mga kapatid, meron tayong mga limitasyon. Merong mga bagay na hindi natin kayang gawin dahil tayo ay limitado. Pero ang Diyos mga kapatid, hindi limitado ang kayang gawin ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin mga kapatid. Kaya mahalaga mga kapatid na magkaroon tayo ng pagtitiwala sa ating pong Panginoon. Sabi sa talatang ating nabasa, mapalad daw ang tao na tumitiwala sa Panginoon at ang pag-asa ay ang Panginoon. Totoo yan mga kapatid, na mapalad, masasabi ng tao, masasabi ng Diyos mga kapatid, na ang isang tao ay mapalad kung siya ay tumitiwala sa Panginoon. Dahil dito sa mundo mga kapatid, ang basihan ng mga tao para matawag kang mapalad, para matawag tayong mapalad, ay meron kang mga kayamanan, meron kang mga ari-arian, meron kang magandang trabaho mga kapatid. Yan minsan yung basihan ng mga tao dito sa mundo, na mapalad niya si Kuan dahil merong kayamanan. Mapalad siya dahil siya ay maraming ari-arian. Yun yung kadalasang basihan ng tao para masabing mapalad mga kapatid ang isang tao.
Pero sa Diyos mga kapatid, hindi po basihan ng ating Panginoon yung mga material na bagay. Hindi basihan ng Panginoon na para matawag kang mapalad is marami kang mga material na bagay. Sa paningin ng Panginoon, para matawag kang mapalad is merong kang pagtitiwala sa Kanya. Amen? Dahil sa Panginoon mga kapatid, alam natin na ang Diyos lahat ng bagay ay kaya niyang gawin. Merong mga bagay mga kapatid na hindi kayang gawin ng kayamanan, hindi kayang gawin ng ating mga sariling kakayanan. Kaya nga mga kapatid, sabi ng Panginoon, sumpain ang tao na tumitiwala sa tao. Hindi natin pwedeng minsan mga kapatid, hindi tayo pwedeng tumiwala sa ating sarili lamang kakayanan. Hindi natin pwedeng na paglaanan mga kapatid ng tiwala yung mga material lamang na bagay. Dahil mga kapatid, meron niyang limitasyon. Pero sa Diyos, kapag meron tayong tiwala sa Panginoon, ang ating Panginoon mga kapatid ay walang limitasyon. Marahil sa tao mga kapatid, yung mga pangako ng tao, pwedeng hindi natin ito mga kapatid, minsan yung pangako ng tao, hindi naman talaga tinutupad. Pero sa Diyos mga kapatid, kapag nangako ang Panginoon, magkaroon tayo ng pagtitiwala. Dahil gagawin ng Diyos ang kanyang pangako kung magkakaroon tayo mga kapatid ng pananampalataya at pagtitiwala sa ating pong Panginoon mga kapatid. Bakit bakit mapalad mga kapatid yung tao na tumitiwala sa Panginoon? Dahil merong mga portion sa ating buhay na hindi kayang ibigay ng mga material na bagay na tanging Diyos lamang mga kapatid ang siyang makapagbibigay. Amen? Katulad mga kapatid ng kapayapaan, yung peace na ini-offer ng Panginoon, hindi naman yan kayang bigyan o hindi naman natin kayang bilhin yan mga kapatid. Hindi kaya nating tumbasan yung kapayapaan na ipinagkakaloob ng Panginoon sa bawat isa sa atin mga kapatid. Basahin natin sa John chapter 14 verse 17 mga kapatid. Ganito po ang ating pong mababasa. Sa makatuwid bagay ang espiritu ng katotohanan na hindi matatanggap ng sanlibutan sapagkat hindi nito siya nakikita, ni nakikilala man siya. Siya'y nakikilala ninyo sapagkat siya'y tumatahan sa inyo at sa inyo. John 14 verse 27. Ang kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Hindi gaya ng ibinibigay ng sanlibutan. Ang ibinibigay sa inyo, huwag magulumihanan ang inyong puso ni matakot man. Praise the Lord mga kapatid. Sabi ng Panginoon, ang kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo mga kapatid. Yung kapayapaan ay pinagkakaloob ng Panginoon. Hindi po ito katulad ng kapayapaan na ipinagkakaloob ng sanlibutan. Kaya hindi natin ito kayang tumbasan mga kapatid. Hindi natin kayang bayaran yung kapayapaan na pinagkakaloob ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen? Kaya nga mapalad yung tao mga kapatid na mayroong pagtitiwala sa Panginoon. Na sa panahon na ikaw ay may problema, na sa panahon na mayroong ikaw mga kapatid ay mayroong kagulumihanan. Kapag mayroong kang Diyos na tinitiwalaan, asahan natin mga kapatid na ang Panginoon pagkakalooban tayo ng kapayapaan sa buhay natin mga kapatid. At hindi natin may kakaila sa mundong ito na habang tayo ay nabubuhay, merong mga problema, merong mga pagsubok na kinakaharap ang bawat isa sa atin. Maging mananampalataya o hindi man tayo mananampalataya, merong mga bagay mga kapatid na pinagdadaanan tayo. Nariyan yung mga karamdaman, nariyan yung mga kahirapan mga kapatid, nariyan yung mga kagulumihanan sa buhay. Pero mapalad ang tao na tumitiwala sa Panginoon. Dahil ang Diyos mga kapatid, bibigyan tayo ng kapayapaan sa panahon ng problema. Sa panahon ng pagsubok mga kapatid, hindi tayo pababayaan ng Panginoon, hindi tayo iiwan ng ating Diyos mga kapatid. Kaya nga ang sabi ng Panginoon, hindi ko kayo iiwan ni papabayaan man mga kapatid. Kaya yung kapayapaan na ini-offer ng Panginoon sa atin, kapag tayo ay nagkaroon ng pananampalataya, kapag tayo ay nagkaroon ng pagtitiwala sa Panginoon, anumang sitwasyon mga kapatid ang ating danasin, anumang mga bagay mga kapatid ang ating maranasan dito sa mundong ito, ang biyaya ng Panginoon, ang kapayapaan ng Diyos mga kapatid ay ipagkakaloob niya sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen? Dahil hindi ito kayang bayaran mga kapatid ng material na bagay.
Amen? Kahit nga dito sa mundo mga kapatid, alam natin na kahit na meron kang sagana ka sa material na bagay, kapag wala kang kapayapaan mga kapatid, dumarating ka sa depression. Kaya nga mga kapatid, merong mga mayaman, sagana sa material na bagay, pero bakit nagpapakamatay? Bakit mga kapatid nade-depress? Yan ang patunay mga kapatid na hindi natin pwedeng asahan yung mga material lamang na bagay. Huwag nating ilagak sa ating buhay mga kapatid ang ating pagtitiwala sa mga material lamang na bagay at sa ating mga sarili. Na sa panahon ng problema, sa panahon ng mga pagsubok mga kapatid, alam natin na Diyos lamang ang siyang makatutulong sa ating pong mga buhay. Maging sa kagalingan mga kapatid, kapag tayo merong karamdaman, merong mga sitwasyon mga kapatid sa buhay natin na tanging Diyos lamang ang siyang makapagpapagaling. Katulad mga kapatid sa senaryo ng isang babae mga kapatid na 12 years nang inaagasan, na naubos niya na mga kapatid yung kanyang ari-arian, ngunit walang kagalingan mga kapatid sa kaniyang karamdaman. Basahin natin sa Mark chapter 5 verse 25 to 29. Ganito po ang ating pong mababasa. At isang babae na may 12 taon nang inaagasan, at siya'y napahirapan ng maraming mga bagay ng mga manggagamot, at nagugol na niya ang lahat niyang tinatangkilik, at hindi gumaling ng kaunti man, kundi bagkus pang lumulubha siya. Napagkarinig niya ng mga bagay tungkol kay Jesus, ay lumapit siya sa karamihan sa likuran niya, at hinipo ang kanyang damit, sapagkat sinasabi niya sa kanyang sarili, kung mahipo ko lamang o kung mahipo ko man lamang ang kanyang damit, ay gagaling ako. At pagdakay na ampat ang kanyang agas, at kanyang naramdaman sa kanyang katawan na magaling na siya sa salot niya. Praise the Lord mga kapatid. Amen. Sa senaryong ito na merong isang babae mga kapatid na 12 years nang inaagasan mga kapatid dahil sa kanyang karamdaman, naubos na niya yung kanyang tinatangkilik. Amen. Yung kanyang mga kayamanan, naubos niya na mga kapatid sa kanyang pagpapagaling. Ngunit walang kagalingan mga kapatid na kanyang naranasan, kundi bagkus lalo pang lumalala yung kanyang karamdaman. Amen. Dahil alam natin na ang Diyos mga kapatid ang nagbibigay ng kagalingan. Amen. Okay naman mga kapatid na magkaroon tayo ng mga kayamanan, material na bagay, hindi naman yan masama. Pero huwag tayong umasa, huwag tayong lumagak ng tiwala sa bagay na yan. Dahil merong mga portion sa buhay natin na tanging Diyos mga kapatid ang kailangan natin. Katulad mga kapatid sa babaeng ito, na nalustay niya na ang kanyang mga kayamanan. Naubos na niya mga kapatid yung kanyang tinatangkilik dahil sa kanyang pagpapagamot. Pero walang kagalingan na natamo siya mga kapatid. Pero isang araw, narinig niya mga kapatid na pararating ang ating Panginoong Hesus. Hindi siya nagdalawang isip mga kapatid na lumapit sa Panginoon. Hindi siya nagdalawang isip na magkaroon ng tiwala sa ating Panginoon. At nagkaroon siya ng pananampalataya at pagtitiwala sa Panginoon na sabi niya, mahipo ko man lamang ang laylayan ng damit ni Jesus ay gagaling ako. Ganun mga kapatid yung kanyang pagtitiwala sa Panginoon. Ganun kalaki yung kanyang pananampalataya at pagtitiwala sa ating Panginoon. Alam natin mga kapatid na ang Diyos, kapag nakita ng Panginoon ang ating pananampalataya, kapag nakita ng Panginoon ang ating pong mga pagtitiwala sa Kanya, kikilos ang Diyos sa buhay natin. Marahil mga kapatid, sabihin ng doktor sa ating karamdaman, wala nang lunas sa ating karamdaman, wala na tayong pag-asa. Bakit hindi natin mga kapatid ilagak ang ating tiwala sa Panginoon? Bakit hindi tayo lumapit sa Panginoon mga kapatid? Sapagkat sa Diyos ay walang imposible. Minsan sa mata ng tao mga kapatid, imposible. Pero sa Diyos, posible ang lahat ng mga bagay kung magkakaroon lamang tayo ng pagtitiwala sa Kanya. Ang nais lang ng ating Panginoon mga kapatid, tumiwala tayo sa Kanya. Dahil ang Diyos ang gagawa, Diyos ang kikilos sa buhay ng bawat isa sa atin. Sa panahon na meron tayong karamdaman mga kapatid, alam natin na ang Diyos ang siyang nagpapagaling. Ang Diyos mga kapatid yung source ng kagalingan sa lahat po ng ating mga karamdaman. Pero mga kapatid, nais ng Panginoon yung ating pagtitiwala sa Kanya. Nais ng Panginoon yung ating pananampalataya sa magagawa ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin.
Amen. Gayahin natin mga kapatid ang babaeng ito. Kung gaano kalaki yung kanyang pagtitiwala sa Panginoon. Kung gaano kalaki yung kanyang pananampalataya upang siya ay magkaroon mga kapatid ng kagalingan sa kaniyang karamdaman. Yun din ang nais ng Panginoon mga kapatid. Kaya nga mapalad ang tao na tumitiwala sa Panginoon dahil makikita niya at mararanasan niya yung kapangyarihan ng ating Panginoon. Amen. Sa panahon na tayo ay magkaroon ng tiwala sa Diyos, doon ipapakita ng Panginoon sa atin ang kanyang magagawa. Amen. Dahil kung hindi naman tayo magkakaroon ng tiwala sa Panginoon, hindi rin kikilos ang Diyos mga kapatid sa buhay natin. Kaya kung gusto natin na kumilos at maranasan ang presensya ng Panginoon, amen, at maranasan natin kung papaano ang Diyos nagpapagaling, magkaroon tayo ng pananampalataya at pagtitiwala sa kayang gawin ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Alam natin mga kapatid na walang imposible sa Panginoon. Kapayapaan man yan mga kapatid na kailangan natin, ano man yung mga bagay na kailangan natin mga kapatid, ilagak lamang natin yung tiwala natin sa Panginoon. Sa panahon na meron tayong karamdaman na tila baga mga kapatid walang kagalingan, bakit hindi tayo lumapit sa Panginoon? Bakit hindi natin ilagak ang ating buhay sa paanan mga kapatid ng ating pong Panginoon? Praise the Lord mga kapatid. Amen. Maging sa lahat ng ating pangangailangan, ang Diyos mga kapatid yung source ng mga pagpapala. Ang Diyos ang source mga kapatid ng lahat ng pangangailangan ng isang tao. Amen. Sabi ng Philippians chapter 4 verse 19, ganito po ang ating pong mababasa. At pupunan ng aking Diyos ang bawat kailangan ninyo, ayon sa kanyang mga kayamanan sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus. Praise the Lord mga kapatid. Pupunan ng Diyos ang ating pangangailangan mga kapatid. Ano man ang ating kailangan, Diyos mga kapatid ang siyang makapagbibigay nito. Amen. Maging sa ating pong physical, ano mang ating pangangailangan, financially mga kapatid, spiritually, Diyos mga kapatid ang siyang makapagbibigay nito sa ating pong mga pangangailangan. Lahat ng bagay mga kapatid, alam natin na lahat ng bagay, Diyos ang may-ari mga kapatid. Maging ang ating buhay, maging ang ating lakas, Diyos ang may-ari nito mga kapatid. Dahil nabubuhay tayo sa mundong ito, meron tayong lakas nakapagpapatuloy tayo sa buhay natin dahil ito mga kapatid sa biyaya ng ating pong Panginoon. Kaya sa pagtitiwala natin sa Panginoon mga kapatid, dito natin mararanasan yung mga blessing ng Panginoon, yung mga opportunity na ipagkakalob ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Napupunan ng Diyos mga kapatid ang lahat ng ating pong mga pangangailangan. Emotional man yan mga kapatid, physical, spiritual, kayang isupply ng Panginoon ang ating pangangailangan. Magkaroon lamang tayo ng pagtitiwala at pananampalataya sa ating pong Panginoon. Matthew chapter 6 verse 33, ganito po ang ating mababasa. Datapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Praise the Lord mga kapatid. Ito ang nais ng Panginoon na unahin lamang natin ang kanyang kalooban. Dahil sa pagtitiwala natin sa Panginoon mga kapatid, uunahin natin yung kanyang kagustuhan, yung kanyang kalooban, at lahat ng bagay na pangangailangan natin, ibibigay yan ng ating Panginoon. Alam natin na ang Diyos mga kapatid ay mapagbiyaya. Nais lang ng Panginoon na magkaroon tayo ng pananampalataya at pagtitiwala sa Kanya na uunahin natin yung kanyang kalooban at hindi yung sarili nating mga kagustuhan. Amen? Na papaano natin maipapakita mga kapatid ang pagtitiwala natin sa Panginoon? Dahil minsan merong mga taong nagsasabi na nagtitiwala ako sa Panginoon. Pero paano ba natin masasabi? Paano ba masasabi mga kapatid ng isang tao na talagang nagtitiwala siya sa ating pong Panginoon? Sabi dito mga kapatid is obedience to His word and commandments. Ang pagsunod mga kapatid sa kalooban ng Panginoon, ang pagsunod sa salita ng Diyos at ang pagsunod sa mga utos ng Panginoon, dito po natin makikita yung pagtitiwala. Kung ikaw ay sumusunod sa mga bagay na kalooban ng Panginoon, kung ikaw ay sumusunod sa mga utos ng Diyos, doon natin na ipapakita yung pagtitiwala natin sa ating pong Panginoon mga kapatid. Hebrews chapter 11 verse 8, ganito po ang ating mababasa. Sa pananampalataya si Abraham nang tawagin,
ay tumalima upang pumaraon sa isang dakong kanyang tatanggaping mana, at siya yumaon na di malalaman kung saan siya paroroon. Praise the Lord. Sa pananampalataya daw si Abraham, mga kapatid, nang tawagin ay tumalima upang pumaroon sa isang dakong kanyang tatanggaping mana. Ito po, mga kapatid, ay nagpapakita ng pagtitiwala sa Panginoon. Na kung papaano si Abraham, mga kapatid, nagkaroon ng pananampalataya at nagkaroon ng pagtitiwala sa Panginoon, nagkaroon siya ng pagsunod sa Diyos. Mga kapatid, nung time na tawagin si Abraham ng ating Panginoon upang gawing lingkod, mga kapatid, nasabi ng Panginoon, umalis ka sa tahanan na iyong tinatahanan, sa tahanan ng iyong magulang, at pumaroong ka sa tahanang ituturo ko sa iyo. Hindi madali, mga kapatid, ang pinagawa ng Panginoon kay Abraham. Amen. Pero dahil sa pagtitiwala ni Abraham, sinunod niya, mga kapatid, yung utos ng Panginoon. Kaya sa pamamagitan ng pagsunod natin sa utos ng Diyos, doon natin na ipapakita yung pagtitiwala natin sa Panginoon. Amen. Hindi pwede, mga kapatid, na sabihin natin may tiwala ako sa Panginoon pero hindi naman natin ginagawa yung kalooban ng Diyos. Amen. Hindi pwede na malaki yung pagtitiwala ko sa Panginoon pero kapag pinag-uusapan natin yung pagsunod sa Diyos, hindi naman tayo sumusunod sa Panginoon. Hindi yan pagtitiwala, mga kapatid. Kawalan yan ng pagtitiwala sa Panginoon. Dahil kung meron tayong tiwala sa Panginoon, kung meron tayong pananampalataya at pagtitiwala sa Panginoon, susundin natin yung kanyang mga utos. Susundin natin, mga kapatid, yung kanyang mga kalooban. Sapagkat ang nais ng Panginoon na sa pagsunod natin, na sa paglagak natin ng tiwala natin sa Kanya, lalaki pa natin itong mga kapatid ng pagsunod sa Kanyang mga utos. Deuteronomy chapter 10 verse 13, ganito po ang ating mababasa. Naganapin mo ang mga utos ng Panginoon at ang kanyang mga palatuntunan na aking iniutos sa iyo sa araw na ito sa iyong ikabubuti. Yun, mga kapatid. Amen. Naganapin daw natin yung mga utos ng Panginoon. Sapagkat sa paggawa natin ng bagay na ito, dito natin na ipapakita, mga kapatid, yung totoong pagsunod natin, yung totoong pagtitiwala natin sa Panginoon. Dahil sa pagtitiwala, mga kapatid, minsan requirements talaga yung pagsunod, mga kapatid. Sa Panginoon, lalo na sa Panginoon, mga kapatid, hindi tayo pwedeng na nagsasabing tumitiwala pero ayaw nating sumunod sa kalooban ng Panginoon. Paano natin masasabi na tayo'y nagtitiwala? Paano natin masasabi, mga kapatid, na pinaniniwalaan natin yung mga pangako ng Panginoon at pinanghahawakan natin kung hindi naman tayo sumusunod sa kanyang mga kalooban? Amen. Alam natin na yung mga pangako ng Panginoon, hindi yan, mga kapatid, mawawala ng kabuluhan. Kaya nga sa mga pangako ng Panginoon, nagkaroon tayo ng pagtitiwala. Dahil ang Diyos, mga kapatid, hindi napabibiro. Hindi nagsisinungaling ang Panginoon sa kanyang mga pangako. Kaya, mga kapatid, magkaroon tayo ng pananampalataya at pagtitiwala sa mga pangako ng Panginoon. Sa karamdaman, mga kapatid, pangako ng Diyos, kagalingan. Amen. Sa panahon na tayo merong kagulumihanan, pangako ng Diyos, kapayapaan. Amen. Sa panahon na meron tayong mga pangangailangan, pangako ng Panginoon na ibibigay niya ang lahat ng ating pangangailangan. Magkaroon lamang tayo ng pagtitiwala sa Kanya. Dahil nais ng Panginoon na ang bawat isa sa atin na hindi tayo titiwala sa ating sariling kakayanan. Amen. Dahil sa pagsunod sa Panginoon, hindi tayo yung masusunod kundi ang Diyos. Kaya nais ng Panginoon na ilagak natin yung tiwala natin. Hindi sa mga bagay na mga material na bagay, hindi sa ating sariling kakayanan, kundi ilagak natin yung tiwala natin sa ating pong Panginoon sa pamamagitan ng pagsunod natin sa mga bagay na kalooban ng ating pong Panginoon. At ang pangalawa, mga kapatid, na nagpapatunay na nagpapakita tayo ng pagtitiwala sa Panginoon is yung surrendering our will. Yung pagsuko natin, mga kapatid, sa sarili natin mga kagustuhan. Yun yung pagtitiwala, mga kapatid. Yun ang totoong pagtitiwala, mga kapatid, na nais ng Panginoon na makita sa atin. Yung hindi tayong yung nasusunod, kundi ang Diyos ang nasusunod sa buhay ng bawat isa sa atin, mga kapatid. Luke chapter 9 verse 23, ganito po ang ating pong mababasa. At sinabi niya sa lahat, kung ang sino mang tao ay ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kanyang sarili, at pasanin sa araw-araw ang kanyang krus,
at sumunod sa akin. Praise the Lord. Yun yung kalooban ng Panginoon, mga kapatid, na sa paglapit natin sa Kanya, sa pagtitiwala natin sa Kanya, itanggi natin yung sarili natin. Hindi, mga kapatid, literal na itanggi natin yung sarili nating buhay, yung sarili nating physical, mga kapatid, kundi itanggi natin yung sarili nating mga prinsipyo na labag, mga kapatid, sa kalooban ng Panginoon. Itanggi natin yung sarili nating mga pangangatwiran, na sa paglapit natin sa Panginoon, sa paglagak natin ng tiwala, huwag tayong magkaroon ng tiwala sa ating sariling kakayanan, kundi magkaroon tayo ng tiwala at magkaroon tayo, mga kapatid, ng pananampalataya sa magagawa ng Panginoon sa buhay natin. Yun yung kalooban ng Panginoon, yung surrender na buhay para sa atin, mga kapatid, para sa ating Panginoon. Na hindi tayo yung masusunod sa pagtitiwala. Hindi naman pwede, mga kapatid, na meron tayong tiwala sa Diyos tapos tayo yung nasusunod. Paano natin maipapakita yung pagtitiwala natin sa Diyos kung hindi naman ang Diyos ang nasusunod sa atin? Kung tayo mismo yung gumagawa, mga kapatid, ng paraan para sa paglilingkod natin, mga kapatid, hindi. Kundi ang Diyos, mga kapatid, ang dapat na, ayun ang kalooban ng Panginoon ang dapat na masunod sa buhay natin. Yung hindi tayo yung masusunod, kundi ang Panginoon ang masusunod sa buhay natin. Dahil alam ng Panginoon yung mas makabubuti sa atin. Hindi makakakilos ang Panginoon sa buhay natin kung hindi naman natin isusuko ang buhay natin sa Panginoon. Amen, mga kapatid. Hindi naman pwede na maglilingkod tayo, naglalagak tayo ng pananampalataya at tiwala sa Panginoon, pero ayaw nating bitawan yung mga bagay na hindi naman kalooban ng Panginoon. Kaya nga alam ng Panginoon, mga kapatid, yung mga bagay na ikabubuti natin. Alam ng Diyos, kung meron man tayong mga plano sa ating sarili, mas higit na maganda yung plano ng Diyos para sa atin. Hindi naman masama, mga kapatid, na magkaroon tayo ng mga plano. Hindi naman masama na magkaroon tayo ng mga pangarap sa buhay. Pero higit sa lahat, mas maganda yung pangako ng Panginoon. Mas maganda yung plano ng Diyos kumpara sa plano natin, mga kapatid. Dahil alam ng Panginoon yung mga bagay na makabubuti sa atin at yung mga bagay na ikakasama ng ating pong mga buhay. Jeremiah chapter 29 verse 11, ganito po ang ating mababasa. Sapagkat nalalaman ko ang mga pag-iisip na aking iniisip sa inyo, sabi ng Panginoon, mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan at hindi tungkol sa kasamaan, upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong huling wakas. Praise the Lord, mga kapatid. Yan ang kalooban ng Panginoon, mga kapatid, na alam ng Diyos yung kanyang pag-iisip para sa atin. Pero kung hindi natin isusuko ang buhay natin sa Panginoon, hindi naman kikilos ang Diyos sa buhay natin. Kaya nga nais ng Panginoon na itanggi natin ang ating sarili, isurrender natin ang ating mga sariling kagustuhan upang ang Diyos, mga kapatid, ay kumilos sa buhay natin. Dahil mas maganda yung plano ng Panginoon, sabi ko nga kanina, mas maganda yung plano ng Diyos kumpara sa plano natin. Hindi naman masama, mga kapatid, na magkaroon tayo ng plano, mga pangarap sa buhay, pero mga kapatid, higit na magtiwala tayo sa plano ng Diyos para sa atin. Dahil higit na mas maganda, higit na mas maayos, mga kapatid, yung plano ng Panginoon kumpara sa plano natin. Kaya nga, requirements lang ng Panginoon para sa atin, magtiwala tayo sa Diyos, manampalataya tayo sa magagawa ng Panginoon sa buhay natin. Dahil ang Diyos, mga kapatid, ang nais ng Panginoon para sa atin sa ikabubuti natin. Inaanyayahan tayo ng Diyos na maglingkod, inaanyayahan tayo ng Diyos na magtiwala sa Kanya, hindi para sa ikasasama natin, kundi para sa ikabubuti ng ating buhay. Dahil kung higit tayo, mga kapatid, kung mas higit na pinapahalagahan natin ang ating buhay, higit, mga kapatid, na mas mahalaga sa Diyos ang kaluluwa ng bawat isa sa atin. Amen. Kaya nga ilagak natin yung tiwala natin sa Panginoon. Dahil kapag linagak natin yung tiwala natin sa Panginoon, doon natin, mga kapatid, makikita yung provision ng Panginoon. Doon natin makikita yung pagkilos ng Diyos sa buhay natin. Dahil sabi nga sa talatang ating nabasa, mga kapatid, nasabi dito, sapagkat nalalaman ko ang mga pag-iisip na aking iniisip sa iyo, sabi ng Panginoon, mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan at hindi tungkol sa kasamaan, upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong huling wakas, mga kapatid. Amen. Yun ang gusto ng Panginoon. Na habang tayo ay nabubuhay sa mundong ito,
bago tayo mga kapatid pumanaw, maranasan natin yung pagkilos ng Diyos. Maranasan natin mga kapatid yung kasaganaan na ipinangako ng Panginoon para sa atin. Kailangan lang ng Diyos mga kapatid yung pagtitiwala natin. Kailangan lang ng Diyos mga kapatid yung pagsunod natin sa Panginoon. Kailangan lang ng Diyos mga kapatid yung ating pag-surrender sa ating mga kagustuhan, dahil doon natin na ipapakita yung pagtitiwala natin sa ating Panginoon. Amen mga kapatid. Dahil hindi naman pwede, sabi ko kanina, hindi naman pwede mga kapatid na nagtitiwala tayo sa Diyos pero hindi tayo sumusunod. Nagtitiwala tayo sa Diyos pero hindi naman natin sinusuko yung ating buhay sa Kanya. Hindi yan mga kapatid pagtitiwala. Pagpapakita yan ng kawalan ng pagtitiwala natin sa Panginoon. Dahil ang totoong pananampalataya, ang totoong pagtitiwala sa Panginoon ay pagsunod sa Kanyang mga utos at pag-surrender sa ating sariling kagustuhan mga kapatid. Praise the Lord. Proverbs chapter 3 verse 5 to 7, ganito po ang ating mababasa. Tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at kanyang ituturo ang iyong mga landas. Huwag kang magpakapantas sa iyong sariling mga mata. Matakot ka sa Panginoon at humiwalay ka sa kasamaan. Praise the Lord mga kapatid. Ilagak daw natin yung tiwala natin sa Panginoon at huwag tayong manalig sa ating sariling kaunawaan. Dahil minsan meron tayong mga pag-iisip na tila baga tama, pero mga kapatid sa paningin ng Panginoon ito ay mali. Kaya mga kapatid, maigi na sa buhay natin habang tayo ay nabubuhay, masarap mga kapatid na magkaroon ng tiwala sa Panginoon. Dahil sa bawat buhay mga kapatid, bawat araw na pinagkakalob ng Panginoon, meron tayong kasayahan, meron tayong kagalakan. Dahil alam natin na merong Diyos na maaasahan tayo. Sa panahon na meron tayong mga problema, sa panahon na meron tayong mga kagulumihanan, kapag meron tayong tiwala sa Diyos, meron tayong maaasahan mga kapatid. Meron tayong masasandalan. Na sa panahon na hindi na natin kaya, minsan darating talaga sa panahon na tanging Diyos na lang talaga mga kapatid ang magsusurvive sa atin. Darating minsan sa point mga kapatid ng ating buhay na mawawalan na tayo ng pag-asa. Mawawalan tayo ng mga pag-asa mga kapatid sa mundong ito. Pero pag meron tayong tiwala sa Diyos, kailanman hindi tayo bibigyan ng Diyos mga kapatid ng anumang kakulangan mga kapatid, kundi bibigyan tayo ng Diyos ng pag-asa. Yung kapayapaan ng Panginoon mga kapatid, ang dulot nito sa ating buhay ay pag-asa. Kaya nga mga kapatid, yung biyaya ng Panginoon, yung kapayapaan ng Diyos na ipinagkakalob sa atin, hindi yan kayang tumbasan ng sino mang tao mga kapatid. Hindi yan kayang tumbasan ng sino mang anumang mga material na bagay. Dahil ang biyaya ng Panginoon na kapayapaan, ang dulot nito sa ating buhay ay pag-asa. Kaya mga kapatid, ilagak natin yung tiwala natin sa Panginoon. Kaya mapalad ang tao na tumitiwala sa Panginoon. Kaya nasabi ng Biblia na mapalad ang isang tao na mayroong pagtitiwala sa Diyos, dahil nararanasan natin yung mga pangako ng Panginoon at kailanman hindi tayo pababayaan ng Diyos, hindi tayo iiwan ng Panginoon mga kapatid kapag Diyos lamang ang sa Diyos lamang ang ating tiwala. Kaya nga sabi ng Panginoon, Jeremiah 17:5, sumpain ang tao na tumitiwala sa tao. Dahil ang tao limitado, ang magagawa natin mga kapatid limitado, pero sa Diyos walang limitasyon ng Panginoon. Lahat ng bagay ay magagawa ng Diyos at lahat ng bagay mga kapatid ay madali lang sa paanan ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, mapalad tayo kung ang ating tiwala hindi sa mga material na bagay. Mapalad tayo kung ang tiwala natin hindi sa ating sariling kakayanan, hindi sa ating mga bagay na magagawa mga kapatid. Kaya mapalad tayo kung ang tiwala natin ay sa Diyos lamang. Mapalad ang tao mga kapatid na ang kanyang tiwala ay sa ating pong Panginoon. Kaya mga kapatid, inaanyayahan namin ang bawat isa sa atin na maglingkod tayo sa Panginoon, na sundin natin ang kanyang mga kalooban, na magkaroon tayo ng pagtitiwala sa Panginoon, dahil dito natin mararanasan yung mga pangako ng ating pong Panginoon. Praise the Lord mga kapatid, salamat sa Panginoon at hanggang dito lamang mga kapatid ang ating pong pag-aaral sa umagang ito, na nawa mga kapatid na pagpala tayo ng mga salita ng Panginoon. Nawa mga kapatid na nagsilbi itong encouragement sa buhay ng bawat isa sa atin.
na kapag sa panahon na wala na tayong pag-asa, itiwala natin sa Panginoon ang ating buhay. Na sa panahon na wala na tayong nakikitang pag-asa sa mundong ito, bakit hindi natin ibigay yung ating tiwala at ibigay natin ang ating buhay sa ating pong Panginoon. Pagpalain ng Diyos mga kapatid ang bawat isa sa atin, at hanggang dito lamang mga kapatid ang ating pong pag-aaral ng mga salita ng Panginoon, nawa nagsilbi itong encouragement sa bawat isa sa atin. Tayo po mga kapatid ay manalangin sa ating pong Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, pinupurit pinapasalamatan ka namin, Panginoon, sa umagang ito. Salamat sa mga salita mo, Panginoon, na nagbigay sa amin ng kalakasan. Salamat sa mga salita mo, Panginoon, na nagbibigay sa amin ng encouragement. Na kami, Panginoon, pag nagtiwala sa iyo, hindi mo kami kailanman bibiguin. Salamat, Panginoon, sa iyong mga salita, na kapag kami ay nagtiwala sa iyo, Panginoon, hindi mo kami kailanman bibiguin at hindi mo kailan kami, Panginoon, pagkukulangin. Salamat, Panginoon, sa napag-aralan namin sa umagang ito. Nawa, Lord, mangusap ka sa mga puso ng mga nakikinig sa umagang ito, Panginoon. Ikaw ang Diyos, hallelujah, na magbigay sa amin ng kaunawaan at ipatuloy mong ipangusap, Panginoon, ang iyong mga salita sa buhay ng bawat isa sa amin. Lord, ikaw ang magbigay ng kagalingan sa merong mga karamdaman sa oras na ito. Ikaw ang Diyos, Panginoon, na magbigay ng kapayapaan sa mga taong nagugulumihanan sa mga oras na ito. Abutin mo sila, Panginoon, ng iyong mapagpalang kamay. Abutin mo sila, Panginoon, ng iyong mapagpagaling na kamay, Panginoon. Purihin ka, O Diyos, sambahin at dakilain ang iyong pangalan. Ito po ang aming samot dalangin. Sa iyo, Panginoon, ng lahat ng papuri, pasasalamat at pagsamba. In Jesus' name, Amen. Praise the Lord. At hanggang dito na lamang mga kapatid ang ating pong pag-aaralan. Muli mga kapatid, sa pangalan po ng aming pong pastor, Pastor Randy Rosare, kami po ang inyong pansamantalang nakasama, Brother Aljon and Brother Rimar and Brother Angelo. At sa mga viewers natin dyan mga kapatid, hindi man natin maisa-isa, ngunit pagpalain kayo dyan ng ating pong Panginoon. Sa lahat ng viewers sa FB Live, pagpalain po kayo ng ating pong Panginoon. At hanggang dito na lamang mga kapatid ang ating pag-aaral, at lagi nating tandaan at huwag nating kakalimutan na tanging si Jesus lamang po ang ating buhay na pag-asa. Ang sa akin nagbigay ka ba, inakay mo ako sa Ang radyong mas pinakikinggan, ang mas pinagkakatiwalaan.